unang digmaan pandaigdig. Ang unang digmaang pandaigdig o World War I ay naganap mula 1914 hanggang 1918. Isa ito sa pinakamalaking digmaan sa kasaysayan na tinalahunan ng mga bansa mula Europa hanggang Asya at Afrika. Ngunit paano nga ba ito nagsimula? Narito ang mga sanhi ng unang digmaang pandaigdig. Nasyonalismo. Ang nasyonalismo ay isang ideolohiya o kilusan na kataguyod ng interes at pagkakakilanlan ng isang bansa o nasyon. Ito ay isang pagmamahal at pagtitiwala sa sariling bansa, kultura at tradisyon, at ang pagnanais na ipagtanggol at ipagmalaki ito. Imperialismo. Ang imperialismo ay isang patakaran o sistema ng pagpapalawak ng kapangyarihan at impluwensya sa isang bansa at sa iba pang bansa o teritoryo. Madalas na sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa o impluwensya sa ekonomiya at politika. Militarismo. Ang militarismo ay isang patakaran o sistema na nagtataguyod ng paggamit ng puwersa at lakas militar upang makamit ang mga layunin ng isang bansa o estado. Ito ay isang bansa o estado. Ito ay isang ideolohiya na nagbibigay ng mataas na halaga sa militar at paggamit ng puwersa sa pagtugon sa mga suliranin at pag-abot ng mga layunin. Pang-apat, pagbuo ng alyansa. Ang pagbuo ng alyansa ay ang proseso ng pagtatag ng isang kasunduan o pakipagtulungan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga bansa, organisasyon o grupo upang makamit ng isang karaniwang layunin o interes. Ang alyansa ay isang uri ng kooperasyon na naglalayong magbigay ng benepisyo sa mga kasaping partido. Narito naman ang pagsisimula at mga pangyayari sa unang digmaang pandaigdig. Noong Hunyo 28, taong 1914, pinatay si Archduke Franz Ferdinand ng Austria na siya ring naging mitsa ng digmaan. Nagdeklara ng digmaan ang Austria-Hungary laban sa Serbia at sumali ang mga kaalyado nito hanggang sa lumiit ang Europa sa apoy ng digmaan. B. Ang digmaan sa kanluran. Sa Western Front, naganap ang trench warfare. Libo-libong sundalo ang namatay sa walang humpay na labanan. C. Ang digmaan sa silangan. Sa Eastern Front, naglaban ang Germany at Russia. At Hungary naman laban sa Russia. Mas malawak ang labanan dito, ngunit humina ang Russia dahil sa sariling problema sa loob ng bansa. Ang digmaan sa Balkan, tagapagsalaysay. Ang Balkans ang baril ng mundong pumutok dahil sa matagal na tensyon. Mabibigat ang labanan dahil dito nagsimula ang tensyon sa Europa. Ang digmaan sa karagatan, tagapagsalaysay. Naglaban din ang bansang may malalakas na hukbong dagat. Ang paggamit ng U-boats at paglusog sa mga barkong pandagat ay nagdulot ng takot sa buong mundo. Mga bunga ng unang digmaang pandaigdig. Pagtapos ng 4 na taong labanan, nanalo ang Allied Powers. Ngunit kapalit nito ang matinding pinsala. Pagkamatay at pagkasira. Mahigit 10 milyong sundalo at 7 milyong sibilyan ang namatay. Pangalawa, pagbaksak ng mga imperyo. Bumagsak ang Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire at Russia. Tatlo, pagbuo ng League of Nations. Nilikha ito para maiwasan ang mga susunod pang digmaan. Pang-apat, paglagda sa Treaty of Versailles. Maraming ipinato na parusa sa Germany. Nakalaunan ay nagbigay daan naman sa pag-usbong ng ikalawang digmaang pandaigdig. Unang digmaang pandaigdig ay nagsilbing aral sa mundo kapag pinairal ang kayabangan, pag-aagawan at lakas militar. Tiyak na magbubunga ito ng pagkawasak, ngunit sa pag-unawa sa kasaysayan, maaari nating iwasan ang pag-uulit nito.